Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Masaya ako na makasama kayo uli sa ating quarter 2 ng ating mga aralin sa Filipino 4. At tayo ay narito na at magsisimula na sa ating unang linggo. At ang unang tatalakayin natin para sa linggong ito ay ang akdang naratibo. Ganon din ang anekdota at ang kaugnay na paksa na kayarian ng pangalan. So simulan na natin ang ating pag-aaral para sa linggong ito. So kumusta kayo? Ako nga pala si Teacher Aiza at masaya ako na makasama kayo muli sa ating mga aralin sa Filipino 4. Narito yung mga kasanayan na dapat nating makamit para sa linggong ito. So nauunawaan ng tekstong naratibo at anekdota at natutukoy ang tayutay na assonance sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Sa ilalim ng tekstong naratibo at anekdota ay ang natutukoy ang mga bahagi ng teksto na ibibigay ang kahulugan sa kilos at pahayag ng tauhan, natutukoy ang magkakaugnay na pangyayari, na ibibigay ang opinyon at reaksyon sa ikinilos ng tauhan, nababago ang katangian o pag-uugali ng mga tauhan at natutukoy ang mga elemento sa pagkukwento. So simulan na natin sa ating unang araw. At bilang panimula tayo ay magkakaroon ng balik-aral. So lagyan ng tamang titik ang bawat patlang upang mabuo ang mga pahayag. So sabi dito, ang naratibo ay tinatawag ding pagsasalaysay sapagkat sa naratibo para ka ring nagkukwento. So ano ang nangyari sa iyo ngayong araw? May istorya ka ba? Hindi ba kapag papasok tayo sa paaralan, lagi tayong maraming bitbit na kwento sa ating mga kaklase? Kaya isa ito sa mga kinakapanabikan natin bukod sa pag-aaral sa paaralan ay ang makasalamuha at makakwentuhan yung ating mga kaklase at mga kaibigan sa paaralan. Lagi tayong excited na magsalaysay o magkwento ng ating kanya-kanyang storya na batay sa ating karanasan. Sa pagkukwento, para maintindihan ka ng nakikinig sa iyo at maging kapanapanabik ang istorya mo, ay kailangang isaalang-alang ang mga sumusunod na elemento. So makikita natin dito yung tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas, at aral. So ito yung pangunahing elemento. So mamaya ay dadagdagan pa natin yan ng resolusyon at yung ating wakas, no? Yung kasama din yung bukod sa wakas, nandun yung resolusyon at yung tunggalian. So ito yung mga mahalagang elemento sa isang maikling kwento. So narito, paghawa ng bokabularyo. So ito yung bida sa iyong kwento. So ito yung ating tauhan. Lugar kung saan naganap ang iyong kwento, tagpuan. Pagkakasunod-sunod na naganap sa iyong kwento, so ito yung pangyayari o yung mas kilala natin bilang banghay. Dito nagtatapos ang iyong kwento, so ito yung wakas. At natutuhan mo sa iyong kwento, ito yung aral. So mamaya tatalakayin pa natin ng mas malalim ang mga elementong ito ng maikling kwento. So ngayon, atin munang talakayin at bigyang kahulugan kung ano nga ba ang isang tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay isang uri ng teksto na nagkukwento o naglalahad ng mga pangyayari sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. So kung matatandaan ninyo, nung unang quarter, tinalakay natin ang mga tekstong informatibo na kung saan ang tekstong informatibo naman ay nagbibigay sa atin ng mga impormasyon, mga datos at detalye tungkol sa isang paksa o sa isang tungkol sa mga bagay-bagay, hindi ba? Kumbaga, ang pagkakaiba nila, ang tekstong informatibo, kahit na hindi magkakasunod-sunod, kahit pag ikot-ikutin mo, walang problema. Kasi lahat naman yon ay impormasyon at datos na hindi naman nakakaapekto doon sa tekstong informatibo. Samantalang ang tekstong naratibo, ito ay may isang tiyak na pagkakasunod-sunod, chronological. Ibig sabihin may simula, may mga sumunod na pangyayari, may gitna, may mga pangyayari bago ang wakas at may wakas. Ang layunin nito ay upang makapaghatid ng isang mensahe o aral sa pamamagitan ng paglalahad
ng mga tauhan, tagpuan at pangyayari na bumubuo sa isang kwento. Gayon din, ang tekstong naratibo ay isang mahalagang anyo ng panitikan na nagbibigay aliw, nagtuturo at nagbibigay ng pananaw sa mga mambabasa. Kumbaga, kung tayo ay syempre bawat tao may kanya-kanya tayong pananaw, hindi ba? May mga kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay. So itong tekstong naratibo, maaari siyang magbigay sa atin ng mga bagong pananaw o ibang perspektibo. Depende doon sa kwento na kanyang isinasalaysay. Hindi ba? Pwede kang mahikayat na magbago ng isip, depende doon sa mga nababasa nating kwento. So kumbaga, ipinapakita ng mga tekstong naratibo yung iba't ibang mukha ng buhay. Kasi sabi nga nila, kasi isang uri ng tekstong naratibo yung maikling kwento, sinasabi nga nila na ito ay salamin ng ating buhay. So kaya naman nakikita natin dito yung iba't ibang mukha ng ating buhay o yung iba't ibang karanasan. Sa pamamagitan ng pagkukwento na ipapahayag natin ang ating mga karanasan, kaisipan at damdamin. At isa sa mga uri ng tekstong naratibo ay ang anekdota. Ito ay isang maikling kwento na naglalaman ng isang nakakatawa, kawili-wili o kapansin-pansing pangyayari. Ang anekdota ay isang mahalagang anyo ng akdang naratibo na nagbibigay ng aliw, aral at pananaw sa mga mambabasa. Pagamat maikli, ang anekdota ay nagtataglay ng mga mahalagang elemento ng isang kwento na nagbibigay ng kasiyahan at pananaw. So, sabi nga natin, hindi ba, may pagkakaiba ang yung tatlong tinalakay natin ng mga anyo ng panitikan, di ba? Yung anekdota, tala-arawan, kung natatandaan nyo, at yung talambuhay. So, itong tala-arawan, ito yung personal nating sinusulat, di ba, na personal na karanasan na isinusulat natin sa isang journal o sa isang diary. Samantalang ang talambuhay, ito yung kwento naman ng buhay ng isang tao mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kasalukuyan o hanggang sa kamantayan. So ito namang anekdota ay kwento rin ng karanasan ng isang tao, ngunit partikular at kumbaga hindi siya formal, hindi ba? Ito yung mga kawili-wili, kumbaga kung sa isang pelikula, ito yung mga behind the scenes, yung hindi natin nakikita na kwento. Halimbawa, sa kwento ng buhay ng ating mga bayani, alam natin na sila ay mga magigiting, matatalino, matatapang, yung mga pinaglaban talaga yung ating bansa para makatamo at makamit natin ang kalayaan. Pero sa likod ng mga katapangan nila, ng kanilang pagiging seryoso at pakikipaglaban para sa bayan, ay mga ordinaryong tao din sila, na may kumbaga yung sa term natin, may mga bloopers din sila sa buhay nila. So ito yung mga anekdota, yung mga magagaan lang, mga nakakaaliw na pangyayari sa buhay ng isang tao. So sabi dito, kahit na maikli, nagtataglay pa rin ito ng mga mahalagang elemento ng isang maikling kwento. So ano nga ba yung mga elemento ng maikling kwento? So simulan natin sa tauhan. So syempre may tauhan. Ang kwento ay umiikot sa isa o higit pang mga tauhan na may pag-uugali, motibasyon at papel sa pangyayari. So yung tauhan natin, maari itong, may iba-iba rin tayong mga karakter. May tauhan tayo na lapad. Pag sinabi nating lapad, mula sa simula hanggang sa wakas ng kwento, ganun lang, hindi nagbago yung kanyang ugali. So halimbawa, sa simula ng kwento, mabait siya, hanggang sa dulo ng kwento, mabait siya. O kaya naman, sa simula ng kwento, kontrabida na siya. Pagdating naman sa dulo, masama pa rin yung ugali niya. Meron din tayong tinatawag na tauhan na bilog, na kung saan sa simula, mabait, pero nagulat tayo pagdating sa dulo, siya pala ang kontrabida. O kaya naman, meron din, halimbawa din ng tauhang bilog, ay sa umpisa, masama yung kanyang pag-uugali. Pero sa wakas ng kwento, yung pala nadala lang siya ng kanyang pagnanais na halimbawang maghiganti. Pero sa huli ay bumait at nagbago siya. Ganon din, meron din tayong mga tinatawag na, yung tinatawag nyo na bida at kontrabida. So yung bida, ang tawag natin dyan ay mga protagonista, sila yung mga pangunahing tauhan talaga. At yung kumakalaban lagi, yung nagiging hadlang lagi para magtagumpay, yung ating mga pangunahing tauhan, sila yung mga kontrabida o
tinatawag nating mga antagonista. So, ayun. Sunod, may tagpuan. Ang kwento ay nagaganap sa isang tiyak na lugar at panahon na nagbibigay ng konteksto sa mga pangyayari. So, anong panahon ba nangyari yung kwento? Panahon ba to ng mga Hapon? Panahon ba ng Kastila? Ano ba yung klase ng lipunan mayroon doon sa setting o doon sa ginagalawan ng mga tauhan? So, nakakadagdag yon sa mood at sa setting o kumbaga na i-imagine natin kung anong klase yung lugar na ginagalawan ng ating mga tauhan. So, mahalaga yun kasi maaring ang tagpuan ay may factor din, hindi ba? Kung bakit ganon ang pag-uugali. No? May mga, kumbaga nagiging salik din yung tagpuan sa nagiging ugali ng ating tauhan sa kwento. Sunod ay yung balangkas. Ito yung pangyayari o yung tinatawag nating banghay. Ito yung mga pangyayari ng pagkakasunod-sunod ng kwento mula sa simula hanggang sa wakas. So, syempre karaniwang may simula, may gitna, at wakas ang isang kwento. So, ito yung pinakadaloy ng kwento na ating binabasa. So, ito yung dinagdag natin. Meron tayong tunggalian. Sa kwento ay karaniwang nagtatampok ng isang tunggalian o problema o suliranin. Lagi yan, lagi may kinakaharap na problema yung mga tauhan na kailangan nilang maresolba bago magwakas ang kwento. So ito yung mga nagiging hadlang, ito yung mga nagiging challenges nila at madalas ito yung nagpapa-develop din ng kanilang karakter sa isang kwento. So, maaari itong tunggalian sa pagitan ng tao at tao. Ito yung karaniwan nating napapanood. Yung tao na may kalaban na kapwa niya tao. So, halimbawa sa mga teleserye, yung mga popular na teleserye no, ni Coco Martin, kilala naman natin siya sa kanyang mga pagganap. So, laging hindi nauubusan siya ng kalaban. Kumbaga, sa loob ng mga ilang taon, lagi siyang may kalaban. So, yun yung halimbawa natin ng tao at tao. Tao laban sa tao. Sunod, tao at kapaligiran. So, ang halimbawa dito ay yung mga pangunahing tauhan, ang kanila namang suliranin doon o yung tunggalian sa kwento ay yung mga kalamidad. Hindi ba? Halimbawa, may kinakaharap silang matinding pagsabog ng bulkan. Yung mga napapanood natin, halimbawa yung perfect storm. Diba? Kalaban nila doon yung napakalakas na bagyo na halos lunurin yung isang buong syudad. O kaya naman yung lindol na mapaminsala. So, yun yung isa sa mga kinakaharap nilang mga problema. Hindi tao yung kalaban nila, kung hindi yung kanilang kapaligiran, kung saan sila naninirahan. Sunod, tawat yung kanyang sarili. So, pwedeng halimbawa ang kalaban dito ng tao ay mismo yung kanyang sarili. Halimbawa, siya yung tao na parang sa buong buhay niya, mababa yung tingin niya sa kanyang sarili. So, pwedeng ganun. No? Ito yung mga kwento na nakakapagpa-inspire sa mga tao na kung paano niya na-overcome o natalo yung kanyang insecurity sa kanyang sarili. Hindi ba? So, ito yung mga kwento na may kinalaman sa mental health natin na kung saan ang kinakalaban mismo natin dito ay yung ating mga sariling pag-iisip, sariling paniniwala. So, yun. At syempre, tao at tadhana. So, maaring ang kalaban naman niya, kalimitan dito, pwede yung mga love story na kung saan gustong-gusto nila yung isa't isa pero talagang hindi sila pagtagpuin o kaya naman hindi talaga uubra. No? Kumbaga, hindi talaga sila yung itinadhana. Kumbaga, hindi sila destined na maging para sa isa't isa. Sunod, may resolusyon. Ito yung ang kwento ay nagtatapos sa isang resolusyon o kinalabasan ng tunggalian. So, maaring masaya o malungkot na wakas, ngunit dapat itong magbigay ng katapusan sa kwento. So, na-solve ba? Nabigyan ba ng solusyon yung problema? O natalo siya o nagapi siya ng kanyang problema? So, hindi lahat ng kwento ay happy ending. Tayo lang mga Pilipino ay laging gusto natin masaya lagi sa huli. Okay, so syempre may wakas. Ito ang wakas o katapusan ng kwento. Nagtagumpay ba o hindi yung tauhan? So maaring happy ending o tragic o trahedya. No, hindi nagtatagumpay yung
bida sa pagtatapos ng kwento. May aral. Ang kwento ay lagi nag-iiwan sa atin ng kaisipan o aral sa kanyang mga mambabasa o tagapakinig. So, nag-iwan siya ng kakintalan, hindi ba? Isa ito sa layunin ng isang maikling kwento, yung makapagturo at makapag-iwan ng kakintalan sa isip ng mga mambabasa. So, nabanggit natin kanina, nagbibigay ito sa atin ng mga bagong pananaw, bagong perspektibo, at kumbaga, hindi lang siya basta aral, hindi ba? Kasi yung ibang kwento, hindi lang basta aral yung iniiwan. Parang pinag-iisip niya yung mga mambabasa niya. Tama ba? Halimbawa, yung desisyon ng tauhan sa kwento, o baka may mas maganda pa siya dapat na ginawa. So, nag-iiwan siya ng mga ganong ideya o kaisipan na nakakatulong yun sa mga mambabasa at mga tagapakinig. So, yan yung ating mga elemento ng maikling kwento. Para sa ikalawang araw, so tayo ay magbabasa ng isang anekdota. So ano nga ba yung mga karanasan mo na hawig sa binasang anekdota? Kapag ikaw ang magkukwento, ano ang mga dapat mong tandaan upang maintindihan ang iyong kwento? Ano-ano nga ba yung tatlong bahagi ng talata sa isang anekdota? Siyempre kapag magkukwento tayo, minsan pag sobrang excited ka at gusto mong kwento ka na talaga. Minsan nakakalimutan natin yung mga mahalagang detalye na dapat na kasama doon sa ating kwento. So, dapat organisado, hindi mo hindi nauuna yung wakas bago yung simula para hindi mo na i-spoil o kumbaga wala na excitement kasi sinabi mo na hindi pala sila magtatagumpay sa dulo. So ano yung tatlong bahagi ng talata? Sabi nga natin sa isang anekdota, lagi itong may simula, may gitna at may wakas. So atin namang basahin yung anekdota na isinulat ni Maria Fe Hicana, Lakbay Aral sa Aming Probinsya. So nagkaroon sila ng hindi lang basta bakasyon. So kung hindi parang nagkaroon sila ng may magandang naidulot sa kanila o sa kanya yung kanyang pagbabakasyon. So, basahin ito ng tahimik. So, ito ay may kinalaman sa kanilang karanasan, sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya sa Ilocos Norte. At gayon din yung kanilang mga ginawa doon, mga pamamasyal nila. Pagkatapos nilang magpunta sa Ilocos Norte ay dumayo naman sila sa Vigan, Ilocos Sur at napakarami pa nilang mga natuklasan at naging mga magagandang karanasan sa kanilang babakasyon ng kanilang pamilya. So, sabi dito, ano nga ba yung paksa ng anekdota? So, ito yung kanilang naging paglalakbay aral papunta sa Ilocos. So, bakit naikwento yung naging pamamasyal sa probinsya? Kasi marami siyang natutunan mula doon sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya. So ano ba yung ginawa nila pagdating sa probinsya? So una, 'di ba, nagpunta sa Ilocos Norte, namasyal sila sa dagat, kumain ng mga sariwang pagkain, sariwang prutas at gulay, nagtampisaw sa malamig na tubig, at napakarami pa nilang ginawa doon. Kinabukasan ng kanilang pagdating ay naman ang kanilang ginawa hanggang bago bumalik sa Maynila. So, yung huli nilang pinuntahan ay yung Vigan, Ilocos Sur, na kung saan doon mo talaga mapapahalagahan yung kultura at kasaysayan ng ating bansa. Kasi talagang na-preserba nila yung Calle Crisologo doon, yung sikat na para ka talagang nasa panahon ng Kastila. Although isang kalye lang talaga siya, pero parang kapag dumaan ka doon, parang pakiramdam mo parang bumalik ka sa nakaraan, hindi ba? So, paano nabago ang pananaw niya sa pagkain ng mga gulay at prutas? Kasi napagkumpara niya yung lasa ng mga pagkain dito sa syudad at doon sa probinsya. So, syempre, alam natin, pag mga pagkain sa probinsya talagang sariwa, presko, walang mga kemikal. Hindi katulad dito sa Maynila, kumbaga halos may mga artificial flavoring na lang yung ginagamit sa ibang mga pagkain. Hindi naman lahat, meron pa ring mga sariwa, pero hindi kasing sariwa ng mga pagkain, mga gulay at prutas, mga isda at karne sa probinsya.
So ano nga yung napagtanto niya sa kanilang pagbabakasyon? So yung kailangan pahalagahan natin, ingatan ng kalikasan, ipreserba ang kasaysayan at yung ating kultura. So tungkol saan? Ang unang bahagi ng talata, so dito isinalaysay niya yung kanilang pagbabiyahe papuntang Ilocos Norte. So ano yung pagkakaiba ng ikalawang bahagi ng talata sa huling bahagi? So una, hindi ba, parang na-enjoy niya yung mga ginagawa nila. Pero yung sa huling bahagi, pumasok na yung kanyang realisasyon na dapat nating pahalagahan na may mas malalim pang kahulugan yung kanilang paglalakbay-aral sa Ilocos. Hindi lang basta pamamasyal, kung hindi, may halong pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. So nabasa mo ba sa kwento ang mga elemento ng anekdota? So nandoon. Anong aral lang napulot mo sa binasang anekdota? So, syempre, andun yung pagpapahalaga natin sa kalikasan, pagpapahalaga sa kultura, at pagpapahalaga sa kasaysayan. So, sunod naman, dito ay magtambal, makinig, magbahagi, at humanap ng kapareha. So, dito ay susubukan ninyo na sumulat ng isang anekdota. So, sa pagsulat ng anekdota, ang teksto ay kadalasang binubuo ng 3 bahagi. Ito ay ang simula, gitna at wakas. Sa simula ay tinutukoy kung tungkol saan ang ikukwento. Sa gitnang bahagi naman, sa gitnang bahagi ng teksto ay pagsasalaysay ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga detalye batay sa nais mong ikwento. At sa huling bahagi ay ang wakas o huling pangyayari sa teksto. So nariyan ang padron. So, dapat may simula, may gitna, at may wakas. Para sa kasunod na gawain, balikan daw muli ang teksto at bigyang kahulugan natin yung mga pangungusap na nasa kaliwang talahan na yan. So, napawi yung pagod sa sariwang hangin. Kumbaga, sa haba ng biyahe, natanggal yung kanilang pagod nang makalanghap na sila ng sariwa at napakalamig na hangin. Pangalawa, agad kaming sinabihan na mag-ingat sa malalaking alon. So, ibig sabihin noon, mapanganib yung alon. Hindi mo masabi kung kapag nagpunta ka ba doon o lumangoy ka, safe yung dagat. So, kailangan mag-ingat kasi may dulot na panganib yung alon doon sa dagat. Pangatlo, hindi ko namalaya na nakaisang linggo na pala kami sa Ilocos. So, dito, pinapakahulugan na masyado siyang naging masaya yung kanilang pagbakasyon na halos hindi na nila namamalayan yung paglipas ng mga araw. Next, mabuti na lang at nakapunta ako sa magagandang lugar. So, pinagpapasalamat niya na nabigyan siya ng pagkakataon na makapunta doon sa lugar na kanilang pinuntahan. At lalo kung minahal ang bansang Pilipinas, ang kahulugan, mas lumalim yung kanyang pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Kasi nung nakapunta siya doon sa lugar ay marami siyang nakita at natutunan tungkol sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Para sa ikatlong araw, so atin namang tatalakayin ang aralin sa wika at ito naman ay ang kayarian ng pangalan. Okay, so tayo ay may kayarian ng pangalan, 4 na kayarian. So, tatandaan nyo, itong kayarian na to ay parehas lang sa kayarian ng pang-uri, kayarian ng pandiwa, kayarian ng pang-abay. So, pare-parehas lang sila lahat na may payak, may lapi, inuulit at tambalan. So, pag sinabi nating payak, ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. O sa Ingles, yung tinatawag nating root word or yung pinaka-base form ng isang salita. So halimbawa, ganda, araw, gabi, at saya. So para sa may lapi, binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. So yung mga panlapi natin na unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguman. So halimbawa, maganda, maaraw, ginabi, masaya, kamalian, walisan, kumain, at maglaba. So kinulayan ko ng dilaw yung mga panlapi na ikinabit natin sa salitang ugat. Yung mga puti, no, kapag pinagsama mo sila, so yan yung ating mga salitang ugat. Sunod naman ay ang inuulit.
Ang inuulit naman ay yung nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita. So mayroon tayong dalawang uri. Meron tayong tinatawag na inuulit na ganap at inuulit na di ganap. So yung nakikita natin sa halimbawa dito, taon-taon, araw-araw, gabi-gabi, daan-daan, ay mga halimbawa ng inuulit na ganap. Kasi yung buong salita mismo, yung ating inuulit. Samantala, pag sinabi nating inuulit na di ganap, yung unang pantig lamang ng salita ang ating inuulit. So halimbawa, tatakbo, bibili. So yung salitang ugat, bili, unang pantig, bi, inuulit mo yung unang pantig, bili. So inuulit yon na di ganap. Okay? So, para sa tambalan, ito naman ay binubuo ng pagtatambal ng dalawang salita. Katulad din ng inuulit, meron itong tambalang ganap at tambalang di ganap. Ma'am, ano po bang pagkakaiba nun? Pag sinabi nating tambalang di ganap, yung dalawang salita na pinagtambal mo ay nagkaroon lamang ng kaugnayan o relasyon sa isa't isa. Pero hindi sila nagkaroon ng bagong kahulugan. Okay, so halimbawa silid-aralan. Silid para sa pag-aaral. Kaya silid-aralan. O kaya silid-aklatan. Silid, kwarto, aklatan, o aklat, silid o kwarto para sa mga aklat. So hindi nagkaroon ng, hindi naalis yung kahulugan ng silid at hindi naalis yung kahulugan ng aklatan. Yung aklat, yung lugar ng mga aklat. So, ganun din, bahay, bakasyunan. So, bahay pa rin, bakasyunan. So, para magpahinga, mag-relax. So, pag pinagsama mo, ito yung bahay para ikaw ay makapagpahinga, makapagbakasyon. So, hindi katulad, yun yung mga halimbawa ng tambalang di ganap. Pero pag sinabi nating tambalang ganap, pag pinagsama mo yung dalawang salita, nakakabuo tayo ng panibagong salita at nawawala na yung orihinal na kahulugan ng dalawang pinagtambal natin na salita. Halimbawa, bahag-hari. So alam natin yung bahag, isa tong kasuotan, hari, isa tong tao, hindi ba? Royalty. Pero kapag pinagsama mo siya, hindi naman siya magiging salawal ng hari, hindi ba? Bagkus, ang magiging kahulugan niya ay rainbow. So, nawala na yung kahulugan na bahag at yung hari. Nung pinagsama mo na sila, naging isa na siyang panibagong salita na may panibagong kahulugan. Nakuha po ba? So, narito yung pagsasanay na inyong sasagutan at pagkatapos ay tingnan natin kung wasto ba yung inyong sagot. So, hahayaan ko kayong magsagot para sa ating mga pagsasanay. So, susuriin lang naman yung salita na initiman sa sumusunod na pangungusap at tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ang mga ito. At sumunod na gawain naman, tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ng nakahilig sa bawat pangungusap. Ito yung mga hinighlight ko na nadilaw. Isulat ang P kung payak, M kung may lapi, I kung inuulit at T kung tambalan. So, tingnan natin kung makukuha nyo ba ang wastong sagot para sa ating pagsasanay. Okay, para naman sa panibagong gawain, so pangkatinang salita ayon sa kayarian, isulat ito sa talahan na yan. So ihahanay mo lang siya kung ang salita ba ay payak, may lapi, inuulit at tambalan. So tingnan natin kung makukuha mo ba ang wastong kasagutan para sa pagsasanay na ito. At para sa ating ika-4 na araw, so ito yung mga pangwakas nyo na nagawain. So, inyo lamang bubuin yung mahalagang konseptong natutuhan sa ating aralin at gawing gabay ang sampayan. Ayan. So, tingnan natin. Ang naratibo ay tinatawag ding pagkukwento, pagsasalaysay at paglalahad. Ang mga elemento ng pagkukwento ay ang tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas at aral. Gayon din may 4 na kayarian ng pangalan. Ito ay ang payak, may lapi, inuulit at tambalan. Diba? Napakadali lang. Para sa ating pagtataya o yung pangwakas nating gawain, so bubuin lamang natin ang talata.
So maaring hindi ko na naisulat dito yung wastong kasagutan, pero bubuin ko na lamang ito. So isulat nyo na lamang sa inyong mga kwaderno. So ang naratibo ay tinatawag ding pagsasalaysay o pagkukwento. Pwede ring paglalahad. Ang anekdota ay isang uri ng naratibo. Ang mga paksa sa anekdota na pwede ikwento ay nakapokus sa damdamin ng nagkukwento, tulad ng pagkatuwa, pagkagalit, pagkainis, o pwede ring pagmamahal, o kaya naman pagkalungkot, pagkatuwa, o ayan ay pagkatuwa, ano pa? Mga kawili-wiling, mga pangyayari. Ang mga elemento sa pagkukwento ng anekdota ay ang tauhan, tagpuan, pangyayari, aral at wakas at aral. So ang pangalan ay may 4 na kayarian. Ang payak ay ang salitang ugat ng isang salita. Ang tambalan naman ay 2 salita na pinagsama. May lapi naman ang pangalan kapag ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. At panghuli ay ang inuulit na, kung saan inuulit natin ang salita para makabuo ng panibagong salita. So para sa inyong takdang aralin, pagkwentuhin ng kalarong nakapagbakasyon, isalaysay muli ito at isulat sa kwaderno. Guhitan ng mga elemento sa pagkukwento at bilugan ng kayarian ng pangalan na ginamit sa pagkukwento. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok at patuloy na panonood. At nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa unang linggo ng ating quarter 2 ng Filipino 4. Maraming salamat. Ako si Teacher Aiza at hanggang sa muli nating pagkikita para sa ikalawang linggo. Paalam!